Magandang araw po sa inyo, Sir Blair. Maging sa libu-libong tumatangkilik po sa inyong mga YouTube channel na The Voice Addict at mga kwento ni Apong Isaac. Isa po ako sa masugid ninyong tagapakinig ng mga kakaiba at puno ng kababalaghang kasaysayan na iyong ibinabahagi galing sa iyong mga tagahanga. Dahil kabilang ako sa kanila, ay nais ko rin pong ibahagi ang aking kwento. Ako si George, binata sa kasalukuyan at taga rito sa probinsya ng Nueva Vizcaya. Isa ako sa tagahanga ng pambansang kamao na si Manny Pacquiao. Pati na rin ho ang tatay ko. Kaya maliit pa lamang ako ay tinuruan niya na akong magboxing. Dating dumaan sa training ang tatay ko dahil nga pangarap din niyang maging isang boksingero. Yun nga lang, nang ma-injured siya at nagkaroon ng diferensya ang braso, ay hindi na niya natupad ang kanyang pangarap. Kaya naman, habang lumalaki ako, ay tinitrain niya akong magboxing. Ibig niyang ipasa sa akin ang kanyang pangarap. Yun nga lang, nagkaroon siya ng sakit sa baga at maagang namatay. Samantalang ang aking ina ay maaga ring pumanaw dahil sa isang pangyayaring hindi ko malilimutan na magiging bahagi nga ng aking kwento. Gayunpaman, ay ipinagpatuloy ko ang pag-iensayo ng boxing kahit walang nagtuturo o nagga-guide. Nagbabaka sakali kasi akong may makapansin sa akin. Tanging ang aking minamahal na Lola Soraya ang kasama ko. Pero kung paanong matapang ako sa pakikipagsuntukan, ay may isang bagay naman akong kinakatakutan. Isa ito sa mga nais kong ibahagi sa aking kwento. Muli, ako si George. At ito ang aking kwento. Isa pa! Pinsan, tama na yan. Napapagod na ako. Kanina ka pa nag-i-ensayo ng boxing eh. Pagod na ako. Saka gutom na rin ako. Hanep ka, bobot ah. Ikaw pa itong napagod ah. Ako nga itong kanina pang panayan suntok dito sa punching bag eh. Oo nga, ikaw nga. Sinabi ko bang ako ang sumusuntok? Hindi naman ah. Pilosopo ka rin no? Tsaka teka nga, paano ka napagod at nagutom, Aber? Ano ka ba pinsan? Siyempre, ako humahawak ng punching bag mo eh. Para hindi maging magalaw. Nakakapagod kaya yun. Tsaka parang ako na rin yung sinusuntok mo. Nararamdaman ko yung impact eh. Ikaw talaga. Yun lang, napagod ka na. Hindi naman direktang tumatama sa iyo suntok ko ah. Tapos, may pagutom-gutom kapag nalalaman dyan. Kasi nga, wala pa rin akong almusal. Nung tawagin mo ko kanina para samahan kita dito sa pag-iensayo mo. Sige na. Hindi ka naman mauubusan ng dahilan eh. Sige, bukas na lang ulit ako magdi-training. Pero samahan muli ako ha. Tatakbo naman tayo. Ikaw na lang. Mas nakakapagod yun eh. Kaya nagiging butchok ka eh. Dahil sa katamaran mong mag-exercise. Ikaw rin. Madali kang magkakaroon ng high blood niyan. Tapos diabetes. Tapos sakit sa puso. Tapos sakit sa atay. Tapos ano pa pinsan? Tapos, pagkatapos mo magkasakit ng lahat ng yun, syempre, mamamatay ka na. Gusto mo ba yun? Ayos ka rin no? Patay ka agad. Di ba pwedeng magpa-hospital na muna ako? Kailangan patay ka agad. Pambira, ang sama mo rin pinsan. Gusto mo kagad akong matepok no? Kasi nga, ang tamad mong mag-exercise. Tapos ang dami mo pang reklamo. Kasi nga po, nakakapagod nga po. Ay, teka siya nga pala. Bakit ba puro practice ka na lang ng boxing? Tapos hindi ka naman lumalaban? Paano yun? Paano kasi sikat kung wala ka naman nagiging laban at walang kumukuha sa'yo?
Bobot, kulang pa kasi ako sa training. Dapat magpursige pa ako. Di ba sa susunod na buwan, may pa-boxing dito sa barangay? Sumali ka kaya? Magpalista tayo. Malay mo manalo ka. Tapos, may premyo kang masigabong sigawan at palakpakan, di ba? Yun lang? Walang pera? O kahit trophy? Meron din siguro. O ano? Gusto mo ba, pinsan? Pag-iisipan ko muna. Saka, magpapaalam pa ako kay Lola Soraya. Yun lang. Baka di ka payagan nun. Di ba ayaw nun na nagbo-boxing ka? Hindi naman sa ayaw. Natatakot lang siya. Baka raw kasi matulad lang ako sa tatay ko na nagkaroon ng problema sa braso. Saka ayaw ni Lola Soraya na may masamang mangyari sa'yo, pinsan. Baka raw kasi mauna ka pa sa kanya eh. Ganyan naman talaga si Lola. Kung ano-ano lagi ang iniisip. Nagpahinga na kami ng pinsan kong si Bobot. Kahit magkalayo ang edad namin dahil matanda ako sa kanya ng halos 8 taon. Samantalang siya ay 12 lamang, ay magkasundo kami at magkasama sa mga galaan. Siyempre, siya ang lagi kong kapartner sa aking pagsasanay ng boxing. Kahit na walang katiyakan kung makakaabante ba ako sa aking pangarap. Sabi nga, hindi dapat mawalan ng pag-asa. Pero hindi naman ako nagmamadali. Sa bukid kung saan malapit ang maliit kong taniman, doon ako nag-e-ensayo ng pagboboksing para bantayan na rin ang aking mga pananim at walang magnakaw sa mga gulay na itatanim ko roon. Insan, halika, kumain na muna tayo dito. May nilagang saging at kamote akong dala. Siyempre, may tubig na rin. Kanina mo pa sinasabi na nagugutom ka, di ba? Ay siyan, pinsan George. Sa wakas, mabubusog na rin ako. Sige, lantakan mo na. Talaga, paborito ko yata itong kamote. Kahit araw-araw pa akong kumain ito eh. Kaya naman pala, pag magkasama tayo, panay ang pagpapalabas mo ng mabahong hangin eh. Okay lang yun. Pag naamoy mo, huwag ka na lang magreklamo. Amuyin mo na lang. Libre naman yun eh. Nagkakasarapan ang pag-uusap naming magpinsan nang bigla kaming maistorbo dahil sa narinig naming sigaw ng isang babae. Hala, narinig mo ba yun? May babaeng sumisigaw ah. Oo nga, pinsan eh. Parang galing dun sa bandaro, no? Malapit sa mga puno ng bayabas. Naulit ang sigaw ng babae. Kaya tumayo na kami ni Bobot mula sa aming pagkakasalampak sa damuhan. Anak ng putya, parang may nangyayaring masama sa kanya. Oo nga, pinsan. Tara na, puntahan natin. Agad ay patakbo naming binigtas ang daan. Papunta sa lugar ng babaeng narinig naming humihingi ng saklolo. Nakita namin na takot ang babae at tumatakbo ito pasalubong sa amin. Tulong! Tulungan niya ako! Maawa kayo sa akin! Saklolo! Teka, bakit miss? Ano nangyari sa'yo? Saka bakit sira ang suot mong damit? May lalaking gustong gumahasa sa akin. Ang sama niya. Pinsan, hayun yung lalaki oh. Andiyan na siya. Ayaw pa rin niya akong tigilan. Tulungan niyo ako. Maawa kayo sa akin. Oh, huwag kang mag-alala, miss. Kami ng pinsan ko ang bahala sa kanya. Sige, dali. Magtago ka sa likod namin. Teka, George. Bakit pati ako? Ikaw na lang. Ang laki-laki ng katawan ng lalaking yun eh. Isang sapak lang sa akin yan. Baka makatulog na kagad ako. Anak nang, naduwag ka na naman eh. Hanap ka ng kahoy para pwede mong ipanghariba sa kanya. O sige. Hahanap ako. May nadampot na isang kapiraso ng kahoy si Bobot. Nang muli akong tumingin sa lalaking papalapit sa amin, napansin kong kakaiba ang kanyang kilos. Para bang lasing ito. Malamang wala sa katinuan, kaya nakaisip gumawa ng masama sa babaeng humingi ng tulong. Alam mo yata, mapagtataguan mo ko. Halika na, huwag mo na akong pahirapan pa.
Hoy, upal! Kapal din ang pagmumukha mo no? Talagang lumapit ka pa sa amin ha? Aba natural. Dahil sa akin, ang babaeng yan. Onggoy! Anong akin ang sinasabi mo? Hindi nga kita kilalang walang yaka? O ano? Narinig mo ba yon ha? Unggoy ka na. Walang iya ka pa. Saka umalis ka na nga dito, pangit na walang ya. Saka tantalan mo na yung babae. Sabi ko naman sa inyo, akin yan. At kailangan matikmang ko muna siya. Kaya kayong dalawang epal, huwag na kayong makialam dito. Kung ayaw niyong gripuan ko kayo. Naku po, may patalim siya. Pinsan, may matalas palang dalaan loko. Akala mo yata matatakot kami sa'yo ha? Hindi kami takot sa matalas mo. Mag-iingat kayong dalawa. Habang magkaharap kami ng lalaki at kapwa kumukuha ng buwelo para harapin ng isa't isa, ay nag-isip ako ng dapat kong gawin. Hindi ako maaaring basta sumugod sa kanya. Delikado ko sa hawak niyang balisong. Wala akong laban sa talim nun. Kaya agad akong lumapit kay Bobot at inagaw sa kanya ang hawak niyang kahoy. Pinsan! Akin na muna yung kahoy mo, dali! Saka ko sinugod ang lalaki at buong lakas kong inihataw sa kanya ang kahoy. Ipinangsalag niya ang kanyang braso na may hawak na patalim. Kaya't nabitiwan niya yon at bumagsak sa lupa. Bobot! Yung balisog, damputin mo! Itapon mo sa malayo! Oo, pinsan! Ako nang bahala! Sinunod ng pinsan ko ang aking sinabi. Kaya wala nang nagawa pa ang lalaki kundi ang lumaban ng mano-manong suntukan. Dahil alam kong lamang ako sa kanya pagdating sa suntukan, kaya dalawang magkasunod na suntok kagad ang pinakawalan ko at tumama yon sa kanyang muka. Sa pool ang magkabilaan niyang pisngi. Nakita ko pa nang tumalsik ang isa niyang ngipin, pero hindi pa rin siya nagpaawat. Handa pa rin siyang lumaban, kaya pinakawalan ko ang isang straight punch na tumama sa kanyang kaliwang muka. Gumewang-gewang siya sa lakas ng pagkakasuntok ko hanggang sa bumulagta siya. Pinsan! Plakda! Knockout! Napatulog mo siya! Ang husay mo! Ang lakas mo palang manuntok! Oo naman, nagbo-boxing yata ang pinsan ko. Pero teka lang pinsan, baka natepok na tong hambog na to ah. Hindi yan. Tingnan mo nga oh, humihinga pa. Nakatulog lang yan. Hindi yan. Tumahimik din siya. Kumalma na sa kayabangan niya. Maraming salamat sa iyo ha. Ano nga palang pangalan mo? Ako nga pala si George. Ako naman si Bobot. Magpinsan kami. Ako naman si Liberty. Salamat sa iyo, George ha, Bobot. Kung di kayo dumating, walang tutulong at magtatanggol sa akin. Baka na-rape na ako ng hayop na yan. Ano bang ginagawa mo dito sa bukid? At nag-iisa ka yata? Naglalakad-lakad lang. Kasi nga bago lang ako rito sa baryo nyo. Galing ako sa Maynila eh. Mag-iisang linggo pa lang ako dito sa lugar nyo. Tapos, muntik nang may masamang mangyari sa akin. Kaya, thank you talaga sa inyo ha. Wala yun. Siya nga pala. Saan ka ba nakatira dito? Sa bahay ni Lolo Pedrito. Malapit lang sa lugar na tinatawag na Sapang Bato. Apo niya ako. Sige ha. Aalis na ako. At baka nag-aalala sa akin si Lolo eh. Hindi kasi ako nagpaalam sa kanya nang umalis ako kanina. Iniwan na kami ni Liberty. At lumakad na siya papalayo. Hindi ko alam, pero sa unang pagkikita namin, ay agad akong nakaramdam ng kakaiba. Isang estrangherong damdamin na noon ko lang naramdaman. Pinsan! Hoy, pinsan! Abat, tignan mo nga tong pinsan ko oh. Nakakita lang ng babaeng maganda na bingi na. Hoy! George! Oh, ano ka ba, Bobot? Bakit naninigaw ka? Ano akala mo sa akin, bingi? Hello!
Ano ba sinasabi mo? Kanina pa nga kita tinatawag. Di mo naman ako naririnig. Tapos ang layo-layo pa ng tingin mo. Nakatitig ka kay Liberty hanggang papalayo siya. Ang ganda niya kasi, Bobot eh. Hayan tayo eh. Mukhang tinamaan ka eh. Tama ka, Bobot. Parang nasa pool yata ako ni Cupido. Biglang nagising na natutulog kong puso eh. Naks naman! May ganyan ka ng dialogue ngayon ha. Pero alam mo pinsan, tama ka. Mukhang nagising na nga. Yun na nga. Nagising na nga ang puso ko. Hindi yung puso mo nagising, kundi yung taong napatulog mo kanina. Ayan o, nasa likod mo. Hayop kayo. Naisahan niyo ako ha. Gaganti ako sa inyo. Bigla kong nilingon ang lalaking itinuro ng nguso ni Bobot. Sa pagtalikod ko, ay agad ko siyang binigwasan. Minsan pa'y nasapul sa muka at muling bumulagta. Second knockdown! Tara na nga umuwi pinsan. Iwasan na natin yung lalaking yan. Mukha naman bangag yan eh. Lakas ng tama eh. Tama ka. Tara na, umuwi na tayo. At baka kanina pa namumuti ang mga mata ni Lola Soraya sa paghahanap sa atin. Halika na pinsan. Nang makarating kami sa bahay, ay hindi nga ako nagkamali na kanina pa talaga namumuti ang mga mata ni Lola Soraya sa paghahanap sa amin ni Bobot. Kayong dalawa, talagang nakakainis kayo. Palagi nyo na lamang akong pinag-aalala. Lawag na po kayong mainis. Nandito na po kami ni Bobot oh. Saka buhay na buhay po kami ni Pinsang George la. Pati ako, mapapahabak sa mga magulang mo, Bobot. Kanina, nagpunta rito ang tatay mo at hinahanap ka kasi nga may pupuntahan daw sila. Kaya, may iiwan ka muna nila. Ganun naman pala eh. Kaya dito po muna ako sa inyo. Wala namang problema doon. Saka, para hindi ka na rin naiinip sa bahay niyo, Bobot. Dito ka na lang muna sa bahay namin. Saka alam nyo ba kung bakit kanina pa rin ako hindi mapalagay? Paano? May nabalitaan ako kanina na may sinalakay daw ng aswang. May buti na lang hindi natuluyan, pero may mga sugat at kalbot sa buong katawan. Aswang po, Lola Soraya? Oo, Bobot, aswang. Ewan ko ba kung bakit nauuso na naman dito sa baryo ang aswang. Mukhang nagbabalik na naman sila. Naku po pinsan, may aswang na palang naliligaw dito sa baryo natin. Hindi agad ako nakasagot sa usapan ni na Lola Soraya at Bobot. Bigla akong pinagpawisan at nanginig ang katawan. Pinsan, ayos ka lang ba? Bakit bigla ka na lang natahimik dyan? At hindi ka na kumibo? Hoy, George! Pinsan, okay ka lang ba? Ha? Oo. Ayos lang ako, pinsan. Apo, ano ba nangyayari sa'yo? Naku po, kasalanan ko kung bakit nagkaganyan ang pinsan mo, Bobot. Bakit po, Lola Soraya? Bakit parang nanginginig po ang katawan ni Pinsang George? Dahil sa aswang. Nabanggit ko kasi kanina sa kanya ang tungkol sa aswang. Bakit po? Takot po ba si Pinsan sa aswang? Takot nga. Iba ang epekto sa kanya kapag nakakarinig ng salitang aswang. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin. Sabi, isang klase daw ng sakit yun. May nagsasabing sakit yun na kung tawagin ay demonophobia o pagkatakot sa masasamang nilalang. Pero marinig ko pa lang ang salitang aswang ay pinaninindigan na talaga ako ng balahibo at pinagpapawisan ng malamig. Matagal ko nang nararamdaman ang ganito. Ang kwento sa akin ni Lola Soraya ay dahil yun sa aking naging karanasan nung ako ay bata pa. Hinding-hindi ko kasi makakalimutan ang bangungot na pangyayaring yun nung ako'y maliit pa. Ang natatandaan ko noon
ay mga 4 na taong gulang ako. Kasama ko ang aking nanay. Galing kami sa ilog. Doon kasi siya naglalaba at inabutan na kami ng hapon. Nang papauwi na kaming dalawa galing sa paglalaba sa ilog, ay nakaramdam kami na tila ba may sumusunod sa amin. Hanggang biglang nawala ang sumusunod na yon. Subalit biglang may nakakatakot na nilalang na humarang sa aming dinaraanan. Isang nakakakilabot na aswang yon. May makapal at tila alambring mga buhok. Matutulis ang kanyang mga kuko at mahaba ang kanyang mga braso at binti. Matalim na namumula ang mga mata. Maliliit ang mga ngipin, subalit matutulis. Ako ang ibig sunggaban ng aswang na yon. Hindi ko alam kung anong uri ng aswang, pero ayon sa sabi-sabi ng iba, ay isang aswang korkoryon. Nang atakihin ako, ay humarang si nanay, kaya siya ang nasalpok ng aswang. Agad siyang sinakmal sa leeg at sinipsip ang dugo. Takot na takot ako, kaya tumakbo ako papalayo sa may damuhan. Doon ako nagtago, sa takot na ako man ang balingan. Kitang-kita ng dalawang mata ko kung paanong winakwak ng aswang ang katawan ng nanay ko. Wala akong nagawa, kundi ang umiyak ng tahimik na nanginginig sa takot. Ang pangyayaring yon ay nagkaroon ng masamang epekto sa pagkatao ko. Nagkaroon ako ng matinding pobya sa aswang. Salitang aswang pa lang, natatakot na talaga ako. Dahil muling bumabalik sa alaala ko ang bangungot na pangyayaring yon na ikinapahamak ng aking ina. Kung ang ibang tao ang makakakita ng ganong pangyayari, ay galit ang mararamdaman at nataising makapaghiganti sa nilalang na pumatay sa kanyang mahal sa buhay. Iba ang naging damdamin ko. Nangibabaw sa akin ang labis na takot. Yun po pala ang dahilan. Kaya ganun na lang ang takot ni George sa aswang. Marinig lamang niya ang salitang aswang, may hindi magandang epekto sa kanya. Tama ka, Bobot. Lalo na kapag nakakita uli siya ng aswang. Isang bagay yon na ayokong mangyari, na may makita o makaharap akong aswang. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Mahirap talagang ipaliwanag ang takot na nararamdaman ko sa nilalang na yon. Paano yan, pinsan? May aswang na pala dito sa baryo natin. Di, i-wish ko na lang na wag kong makaengkwentro ang aswang na yun. Kung sa bagay, pwede rin naman yun. Huwag ka nilang lalabas sa gabi. Pwede rin. Pero ayoko nang isipin ang tungkol sa aswang, Bobot. Wala ka bang planong gantian siya? Siya ang pumatay sa nanay mo, di ba? Kapag ginawa ko yun, di parang hinanap ko na rin ang kamatayan ko. Sure ka ba, pinsan? Ayaw mo talagang gumanti? Ang kulit mo rin, no? Wala nga akong planong gawin ng ganun. Sa akong ikakapahamak ko. Tsak, hindi mo magugustuhan ng mga magulang ko, no? Hangarin ba nilang may masamang mangyari sa akin dahil lang gusto kong gumanti sa halimaw na yun? Sige nga, isipin mo. Kung sa bagay, malamang ayaw nga nilang mangyari yon. Alam mo, pinsan, ang gusto ko nalang isipin ay yung masasayang bagay kaysa isipin ko yung makapagbibigay sa akin ng takot at kung anong problema. Teka, ano bang gusto mong isipin na lang? Naging maaliwalas ang mukha ko at napangiti ako sa tanong na yon ni Bobot sa akin. Hoy, insan, bakit ganyan ka makangiti ha? Ano bang iniisip mo? Si Liberty. Di ba? Masayang isipin yun. Yun! Sabi ko na nga ba tape mo siya eh. Hindi naman siguro masama. Saka, palagay ko naman dalaga pa siya eh. Pero nakita mo ba yung itsura niya? Maganda si Liberty, Miss Tisa. Ikaw, pinsan. Bakit? Ano ba tingin mo sa akin? Di ba, gwapo rin naman ako? Mabait ka, masipag, saka mapagmahal na apo. Yun,
Ganun ka, pinsan. Ang sabi ko, kung gwapo ako. Masipag ka nga, pinsan. Saka mabait. Tapos, duwag ka sa aswang. Yung ka, pinsan. Napikon ako kay Bobot. Kaya di ko napigilang kutusan siya. Aray ko naman. Bakit naman ako biglang kinonyatan? Hindi ka kasi makausap ng matino. Kung anong sinasabi mo. Pinsan, basta kahit ano ka pa. Pwede mo naman subukan ligawan si Liberty. Gusto mo, samahan pa kita eh. Kaya lang, di mo pa sinasagot yung tanong ko sa'yo eh. Sige na nga. Oo na, gwapo ka na. Para matigil ka na. Ang kulit mo rin, no? Yan, ganyan. Sasabihin mo rin palang gwapo ako eh. Ang dami mo pang mga sinasabi. Kung ano-ano pang alibay mo. Direct to the point dapat. Para hindi ka na nakukonyatan. Hindi na maalis sa isip ko si Liberty. Pagkatapos ng pagkaharap namin yon, na tinulungan namin siya ni Bobot. Ayon nga sa kanya, ay bago lang siya sa aming baryo at nakatira sa kanyang lolo. Malamang nasabi na niya sa kanyang lolo ang ginawa kong pagtulong sa kanya. Yun ang naglalaro sa isipan ko. Ikaw na bata ka. Sobra mo akong pinag-alala. Munti ka na palang mapahamak dahil may lalaking gustong lapastanganin ka. Buti na lang po talaga, Lolo Pedrito. May tumulong po sa akin. Alam niyo po ba ang ginawa ng lalaking tumulong sa akin? Siyempre hindi. Dahil wala naman ako nung mangyari yon. Kaya nga po ikikwento ko po sa inyo, Lolo Pedrito. Ikinuwento yun ni Liberty sa kanyang lolo Pedrito. Buong buo, walang labis, walang kulang. Mabait pala ang binatang yon. Iniligtas ka niya. Opo, Lolo. George po ang pangalan niya. Ang husay pong sumuntok. O teka nga. Ba't ganyan ka ba kumakangiti? Anong ibig sabihin ng ngiti mong yan? Wala po, Lo. Masaya lang po ako na may isang lalaking itinaya ang kanyang buhay para lang po iligtas ako. Ganun talaga. May mga tao pa ring maaasahan at handang magpakabayani. Samantala, kinabukasan, plano kong hindi muna mag-ensayo. Pati yung sinabi kong tatakbo kami ni Bobot ay ipagpapaliban ko muna. Pati ang pagpunta ko sa bukid para magsaka ay sa ibang araw na lang din. May importante lang akong dapat unahin gawin. Ano naman yung sinabi mong dapat mong unahin, pinsan? Bakit gusto mo malaman? Siyempre, pinsan mo ako eh. Gusto kong pumunta kina Liberty. Sure ka, pinsan George? Bakit mukha ba ako nagbibiro? Sa hindi ako nakikipagbiruan sa'yo, no? Lalo na pagdating kay Liberty. Wow! May ganun talaga. Bakit? Seryoso ka ba sa kanya, pinsan? Yung mga tipo ni Liberty, yun yung hindi dapat niloloko, kundi siniseryoso. Uy! In love ka na nga! Yes! Pumapag-ibig ng pinsan ko! Sandali nga. Anong pumapag-ibig niya naririnig ko? Sino pumapag-ibig na? Sino pa nga po ba, Lola Soraya? Ito pong si Pinsan George. Kasi nga, kursunada niya po yung babaeng tinulungan namin kahapon. Sigurado ba kayong babae ngayon? Opo, Lola Soraya, kasi maganda at mahaba po ang buhok. Lah, bakit naman po parang duda yata kayo kung babae siya? Dahil ba baka bading siya na mukhang babae lang? Hindi ganoon ang ibig ko sabihin, George. Kundi baka babaya, hindi siya totoong tao. Oh? Huwag naman po kayo magbiro ng ganyan, Lola. Ano bang nagbibiro? Nagbibigay lang ako ng babalaa po. Dahil pwedeng isang maligno o aswang ang babaeng sinasabi ninyo. Naku po, patay na. Hindi kakayanin yun ng power ni Pinsan. Nananakot naman to si Lola, oh. Wala sa ayos eh. Ano bang wala sa ayos, George? Pinag-iingat lang kita, Apo. Oh, ano na naman yan? Pinagpapawisan ka na naman. Kasi naman po kay Lola Soraya eh. Binanggit-banggit niyo ba po yung tungkol sa aswang? Ay, nako. Pasensya na, Apo. O sige na,
Kung may lakad kayo ni Bobot ay umalis na kayo. Pinsan, kasama ba ako sa lakad mo? Oo, Bobot. Saka, ngayon pa lang ako pupunta sa bahay ni na Liberty. Mas mainam na may kasama ako. Baka mamaya masungit ang lolo niya para may kasama ako sa takbuhan. Bakit may takbuhan? Eh kung salubungin tayo ng harabas ng lolo niya, eh di dalawa tayong tatakbo. Pagkatapos naming magpaalam kay Lola Soraya, ay umalis na kami ni Bobot. Binagtas namin ang masukal na daan patungo sa bahay ni na Liberty na ayon sa kanyang sinabi ay malapit sa lugar na tinatawag na Sapang Bato. Mukhang malayo-layo ang bahay ni na Liberty ah. Ayos lang yan, Bobot. Malayo man o malapit, makakarating din tayo. Kung sa bagay, iba talagang nagagawa ng taong in love, no? Maiintindihan mo rin ako, Bobot, kapag na-inlove ka na rin. Pero bakit ganitong oras tayo pupunta? Ang aga-aga pa. Araw na araw, manliligaw ka na. Ayos lang yun. Hindi ko na ipinaliwanag pa kay Bobot ang dahilan ko. Kundi, siya na rin ang nakaisip ng rason ba't sa araw ko nais pumunta sa bahay ni na Liberty. Naiintindihan na kita, pinsan, kung bakit sa araw mo gusto pumunta kina Liberty. Kasi dahil dun sa sa kwan, Oo na. Ganun na nga. Huwag mo na sabihin pa. Ay, okay. Sabi ko nga eh. Ikaw talaga, oo. Ang dami mo sinasabi. Ay, teka, pinsan. Mukhang malapit na tayo. Ito na siguro yung lugar na Sapang Bato. Dahil hindi naman namin kabisado ang lugar. Kaya, nang may makasalubong kami, ay tinanong namin yon. Isang babaeng galing marahil sa paglalako ng kakanin ang nakita namin. Lumapit ako sa kanya at nagtanong. Salamat na lamang at mabait ang babaeng napagtanungan namin. Sinabi niya sa amin kung saan ang hanap naming bahay. Maging ang pangalan ng lolo ni Liberty ay nabanggit ko. Hindi ko kasi nakalimutan na Pedrito ang pangalan ng lolo niya. Kaya malinaw na nasabi sa amin ang lugar na dapat naming puntahan sa Sapang Bato. Ayos! Klarong-klaro, pinsan George! Malapit na tayo kung ganun. Ganun na nga. Bobot, anong itsura ko? Ayos pa ba ang mukha ko? Etong bihis ko, okay pa ba? Ayos naman, pinsan. Pero medyo magnaspo-naspo ka na lang muna ng pawis mo. Kasi makakasira ng forma yung masyado kang maraming pawis eh. Paano ba kasi? Ang layo din ang nilakad natin. Natural, pagpapawisan talaga ako. Mga ilang minuto pa at nakarating na kami sa tirahan ni Liberty. Malayo pa ay natanaw na niya kami at may kasabikan siyang lumapit sa amin. George! Bobot! Anong ginagawa niyo rito? Wala lang, pumasyal lang kami ng pinsan ko. Wala kayong sinabi na papasyal kayo rito ah. Di ba? Nalaman ko kung saan ka nakatira. Kaya ibig sabihin nun, papasyalan ka namin. Natutuwa ako na napasyal kayo rito sa bahay ng Lolo Pedrito ko. Tara, sumama kayo sa akin. Doon tayo sa loob ng bahay. Okay lang na tumuli kami? Oo naman. Mas pangit naman kung hindi ko kayo patutuluyin, di ba? Saka para makilala nyo na rin si Lolo Pedrito. Nauna nang lumakad si Liberty at nakasunod kami ni Bobot. Napatingin ako kay pinsan habang naglalakad kami. Malaki ang kanyang pagkakangiti at kumindat pa sa akin. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng kindat na yon. Pero alam kong natutuwa siya sa mga nangyayari. May inaayos sa ibabaw ng mesa ang Lolo Pedrito ni Liberty nang pumasok kami ng bahay. Palagay ko yung mga dahon yon at ilang bunga. May pulbos pang kasama at tabako na siyang ginagamit ng mga matatanda para sa kanilang nganga. Libangan at pampalipas ng orasyon ng mga matatanda ang ngumata ng nganga. Parang paninigarilyo ito sa kanila. May bisita ka pala, Apo.
Mga amang, sige, tumuli kayo. Maupo kayo. Lolo Pedrito, sila po yung sinasabi kong tumulong sa akin. Yung nagligtas po sa akin, dun po sa lasing na gustong gumawa sa akin ng masama. Magandang araw po, Lolo. Kumusta po kayo, Lolo? Mabuti naman. Maigit na pasyal kayo dito. Salamat sa tulong na ginawa nyo. Totoong ibig kong makilala ang mga bagong kaibigan nitong apo ko. Nag-aalala kasi ako sa kanya. Sabi niya, may mga bago siyang kaibigan. Baka mamaya, kung sino-sino lang ang maging kaibigan niya, maigi naman at matitino pala. Opo, Lolo. Mababait naman po kami. Kung sa bagay, mukha nga. Siyempre, ayoko namang mapahamak ang apo ko. Kaya gusto kong makilala ang mga kaibigan niya. Mangyari kasi, sa akin muna siya ibinilin. Kaya, mga ilang buwan din siya rito sa akin. Sandali lang, George, Bobot. Ipaghahanda ko lang kayo ng merienda, ha? May nilutong pritong saging na saba si Lolo. Oo, wag ka na mag-abala, Liberty. Ayos lang kami. Hindi pa naman kami nagugutom eh. Pinsan, ano ka ba? Ano ba sinasabi mong di pa tayo nagugutom? Ang layo nitong nilakad natin, no? Kanina pa nga ako gutom eh. Saka, tignan mo tong katawan ko. Bawal sa akin na magutom. Ano ka ba? Oo nga naman, George. Hayaan mong kumain si Bobot. Mangangayayat yan. Kawawa naman. Hindi na ako umimik pa. Nakahirit na si Bobot at ayokong kontrahin pa. Saka ang totoo ay nagugutom na rin ako. Siyempre, yun nga lang, nahihiya ako. Ayoko ring isipin nila na nananamantala kami ni Bobot. Pero dahil nga, si Liberty na ang nag-alok ng pagkain, kaya hindi na ako nakialam pa. Habang nag-uusap kami ni Liberty, ay nakita kong sumusulyap sa amin ang kanyang lolo. Hindi naman galit ang mga tingin nito, subalit napapansin kong puno yun ng kahulugan. Masaya ang naging kwentuhan namin ni Liberty. Marami siyang naibahagi sa akin tungkol sa mga karanasan niya sa buhay. Maging si Bobot ay naaliw din sa mga kwento ni Liberty. Kaya naman, hindi namin namalayan ang oras. Pinsan, hindi pa ba tayo uuwi? Uuwi na tayo? Oo, kanina pa tayo rito eh. Nawili rin ako sa kwentuhan natin. Ilang oras na rin pala nakalipas. Oo nga. Saka, masyado na kaming nakakaistorbo. Liberty, salamat sa mainit mong pagtanggap sa amin ng pinsan ko, ha? Wala yun, George. Yung ginawa mo sa akin pagliligtas doon sa siraulong lalaki, hindi ko makakalimutan yun. Kaya anytime na kailangan mo na makakausap, nandito lang ako. Kung ganon, pwede pa akong bumalik dito? Sure, bakit naman hindi? Ayos naman pala pinsan eh. Pwede tayong mag-shall return dito. Hindi kaya magagalit ang lolo mo, Liberty? Naku, hindi ah. Diba? Okay lang naman sa kanya. Tinanggap nila kayo. Wala siyang sinabi na hindi pwede. Magpapaalam na sana kami nang tawagin si Liberty ng kanyang lolo Pedrito. Sandali lang ha. May sasabihin yata si lolo sa akin. O sige lang, Liberty. Kinausap si Liberty ng kanyang lolo Pedrito. Kung ano man yun, ay hindi namin yun narinig. Saglit pa, ay lumapit sa akin ang dalaga. George, sabi sa akin ni lolo, kung maaari ka daw niyang makausap, pero ikaw lang daw. Ha? Sige. Teka, hindi ako kasama? Hindi, si George lang daw. Napakunot ang noo ko at napasulyap ako kay Bobot. Pareho kaming nagtataka kung anong pag-uusapan namin ng lolo ni Liberty. At tumiliman ako, ay nilapitan ko si Lolo Pedrito. Hindi sumunod sa akin si Liberty, kaya ibig lang sabihin ay one-on-one kaming mag-uusap ng matandang lalaki. Naiilang pa rin ako nang nasa harapan na ako ni Lolo Pedrito. Maupo ka, George. Parang natatakot ka yata.
Ha? Hindi po. Ganito lang naman po talaga ako. Ang kwento sa akin ng apo kong si Liberty ay matapang ka daw. Dahil iniligtas mo siya dun sa lalaking nagtangka sa kanya. Opo Lolo Pedrito, ganun na nga po. Ayoko po kasing may nakikita akong babae na inaapi. Pinahanga mo ko sa bagay na yan. Salamat po Lolo Pedrito. Kaya ikaw na marahil yon. Ikaw na ang taong matagal ko nang hinahanap. Ho? Teka, bakit po? Kailangan ko ng isang lalaking may taglay na katapangan. At nakikita ko sa iyo ang katapangan na yon. Handa ka bang magligtas ng mga taong nasa panganib? Kung kinakailangan po, gagawin ko po yun. Kaya makinig kang mabuti sa sasabihin ko. Pero may isang mahalagang tanong muna ako sa iyo, George. Ano po yun, Lolo? May gusto ka ba sa apo ko? Hindi agad ako nakasagot sa tanong na yon ng lolo ni Liberty. Personal na kasi yun at hindi madaling sagutin. Sa kaunang paghaharap pa lang namin yon. Pero alam ko sa sarili ko na may nararamdaman ako sa dalaga. Sa unang pagkikita pa lang namin ay humanga na ako sa kagandahan ni Liberty. Natahimik ka yata, George. Madali lang naman ang tanong ko, hindi ba? Ang sabi ko, kung may gusto ka ba sa apo ko? Napalunok ako ng laway. Saka ko nagawang sagutin ang tanong ng matandang lalaki. Opo Lolo Pedrito. May gusto nga po ako kay Liberty. Hindi naman ako tutol kung ligawan mo siya, George. Bigla akong nabuhayan ng loob sa sinabi ng lolo ni Liberty. Parang uminit ang pakiramdam ko at nagkaroon ako ng lakas ng loob. Pakiramdam ko tuloy, napakaganda kong lalaki. Hindi lang sa panliligaw ako payag, binata. Kung talagang kayo ay para sa isa't isa ng apo ko, walang problema yun. Payag akong umabot yun sa pagiging magkasintahan kayo. At kahit magpakasal pa. Nagulat ako sa mga sinabi ni Lolo Pedrito. Hindi ko akalain na aabot sa ganong kagad ang ibig niyang mangyari. Samantalang ang nais ko lang naman sa ngayon ay magkaroon kami ng relasyon ng dalagang apo niya. Hindi pa yun umaabot sa magiging asawa ko siya. Pero may hihilingin akong pabor para maipagpatuloy mo ang panliligaw mo sa aking apo. Ho? Ano po yun, Lo? Kailangan may gawin ka at maipakita mo na seryoso ka sa kanya. Nakikinig ka ba sa sinasabi ko, George? Opo, nakikinig po ko. Ang totoo ay ulila na sa mga magulang si Liberty. Ang tumatayo niyang magulang ay ang kanyang mga tiyo at tiya na nasa kabilang bayan. Dahil pinatay ang kanyang mga magulang nang minsang magbakasyon sila rito. Kung ganun po ulila na po si Liberty? Ganun na nga. At nasa panganib rin ang kanyang buhay. Maging ako ay ganun din. Ho? Ano pong ibig niyong sabihin? Pinatay ang mga magulang ni Liberty dahil may galit sa kanila ang mga nilalang na yon. Nagkaroon sa kanila ng atraso ang magulang ni Liberty. Si Liberty lang ang nakaligtas at ang gusto nila'y tapusin na rin ang apo ko dahil natatakot silang maging banta si Liberty pagdating ng takdang panahon. Pero may plano rin silang gamitin ang apo ko para punlaan ng kanilang binhi. Tahimik ako habang nagpapatuloy sa kanyang pagkikwento si Lolo Pedrito. Puno ng hiwaga ang mga sinasabi nito. Habang pinakikinggan ko ang mga sinasabi ng matandang lalaki, ay lumalakas ang kabog sa dibdib ko dahil nararamdaman ko ang patutunguhan ng kanyang mga sinasabi. Pero hindi ka dapat mabahala, George. Dahil maaari kitang tulungan. Siyempre,
Hindi kita basta pababayaan. Kaya ngayon ay tinatanong kita. Handa ka bang tulungan ako para sa kaligtasan ni Liberty? Tila merong bumara sa lalamunan ko. Hindi agad ako makasagot sa tanong na yon ng lolo ni Liberty. Dahil ang totoo ay hindi yun madaling sagutin. Kaya kung papayag ka, sa tulong na ipapakiusap ko, malaya kang makakadalaw dito anumang oras. Payag din akong magkaroon kayo ng relasyon ng apo ko. Ano pong dapat kong gawin, Lolo Pedrito? Gagantian mo ang pumatay sa mga magulang ni Liberty. Saan ko po sila matatagpuan? At sino po sila? Ako na ang bahala kung saan sila makikita. Pero isang bagay lang ang natitiyak ko. Mga aswang sila. Tila biglang huminto ang oras ng mga sandaling yon. Tila may bumara na naman sa lalamunan ko at binalot ng kilabot ang aking katauhan. Malakas ang hangin sa lugar ni Lolo Pedrito, pero ramdam ko ang pag-iinit ng aking pakiramdam at tila unti-unting lumalabas ang pawis sa buo kong katawan. Naramdaman ko ang panginginig ng kamay ko, kaya ipinasok ko yun sa bulsa ng suot kong pantalon. Teka, ayos ka lang ba, George? Opo, Lo. Ayos lang po ako. Pero namumutla ka yata. Hindi po. Medyo nagulat lang po ako sa sinabi niyo eh. Yun ang inihingi kong kondisyon sa'yo, George. Para yun sa kaligtasan ng aking apo. Naiintindihan ko po kayo. Pero huwag kang mag-alala. Hindi naman kita mamadaliin. Bibigyan pa kita ng ilang araw para makapagdesisyon. Kung handa ka na, magpunta ka lang dito para magkausap ulit tayo. Sige na, bumalik ka na kay Liberty at pwede na rin kayong umalis. Pakiusap lang, George. Huwag mong sasabihin kay Liberty ang napag-usapan nating dalawa. Ayoko kasing malaman niya. Siguro saka na lang, pero sa ngayon, huwag na muna. Isang tango na lamang ang naging tugon ko kay Lolo Pedrito. Saka nagpasalamat ako at iniwan ko na siya. Nararamdaman ko pa rin ang panginginig ng aking mga kamay at braso habang nakapasok yon sa loob ng bulsa ng aking pantalon. Okay ba yung naging pag-uusap niyo ni Lolo Pedrito, George? Ha? Oo naman. Ayos lang. Pinsan, ayos ka lang ba? Parang nanginginig ka yata. Ha? Hindi. Wala to. Saka parang butil-butil ang pawis mo ah. Ayan no, munggo-munggo sa noo mo. Wala yan. Sige na, Liberty. Uuwi na muna kami. Talaga bang ayos ka lang, George? Oo, ayos lang ako. Huwag mo akong alalahanin. Salamat nga pala uli sa'yo ha. Pakisabi na lang sa lolo mo. Tutuloy na kami. Hinawakan ko na ang braso ni Bobot para umalis na kami. Hindi ko man sinulyapan si Liberty, pero ramdam ko ang pagtataka niya. Kaya lamang, hindi ko maaaring sabihin sa kanya ang naging usapan namin ng kanyang lolo Pedrito. Habang naglalakad kami, ay panay ang tanong sa akin ni Bobot. Pero nangako ako sa lolo ni Liberty na hindi ko yun ipapaalam. Kaya kahit anong tanong ng pinsan ko, ay hindi ko yun sinabi sa kanya. Alam kong hindi niya ako titigilan, kaya maaaring sa mga susunod na araw na lang. Isa pa, hindi pa ako nakakapagdesisyon. Kaya lang, paano ko ba tatanggapin ang nais niyang mangyari? Ang marinig nga lang ang salitang aswang, may hatid ng pangamba sa akin. Yung pa kayang haharapin ko sila at ako ang tatapos sa kanila, gaya ng ibig mangyari ni Lolo Pedrito. Paano ko gagawin ang ganung bagay? Iniisip ko pa lang, para bang hihimatayin na ako at tila pagpapakamatay na yon. Nang makauwi na kami ni Bobot, ay napansin ni Lola Soraya ang aking kalungkutan. Hindi ko yun naitago sa kanya. George, apo, may sakit ka ba? Wala po, Lola. Bakit ka dyan ang itsura mo?
Para kang pinagsakluban ng langit at lupa. Ano bang iniisip mo? May gumugulo ba sa'yo? Hindi na ako umimik, kundi isang malalim na buntong hininga ang aking pinakawalan. Kung ano ba ang problema mo, bakit hindi mo sabihin sa akin? Kanina lang nang umalis kayo ni Bobote, sigla-sigla mo. Pag uwi mo, ganyan ka na. May nangyari bang hindi maganda doon sa pinuntahan niya? Huwag na po kayo mag-alala, Lola. Sabi ko nga po sa inyo, ayos lang ako. Kaya ko po ito. Kung ano man yan, dapat lang talagang kayanin mo. Saka alam ko namang malakas ka at matapang ka para humarap sa problema. Kaya lang, pagtungkol sa... Lola, huwag niyo na pong ituloy. Alam ko na ang ibig sabihin ng lola ko. Matapang ako sa kahit na anong bagay, lalo na sa pagharap sa mga hamon ng buhay. Kaya lamang, talagang sirang-sira ako pagdating sa aswang. Ito ang isang bagay na dapat kong paglabanan. Kaya lamang kung paano ay hindi ko pa alam. Kinagabihan, hindi ako makatulog. Nasa bahay pa rin namin si Bobot. Mas gusto niyang sa amin nilang pumirmi kesa umuwi sa kanila. Palibas ay nag-iisa lang siyang anak, kaya nalulungkot siya sa kanila. Samantalang dito sa aming bahay ay naroroon ako para maging kausap at kakulitan niya. Naririnig ko ang hilik ng aking pinsan na natutulog. Isang dipa ang layo sa higaan ko. Dahil hirap akong makatulog, kaya bawat kaluskos ay nararamdaman ko hanggang nakarinig ako ng pagaspas ng pakpak. Malakas ang ingay ng mga pakpak, kaya alam kong hindi yun isang maliit na ibon. Malamang isang malaking nilalang na lumilipad na umiikot sa aming bahay. Nasundan ng mga igik ang pagaspas ng mga pakpak. Isang bagay lang ang agad na sumilid sa isipan ko. Isang nilalang na gumagala kung gabi. Posibleng isang aswang yon. Nang maisip ko ang bagay na yon, ay agad akong pinanindigan ng balahibo. Hindi ko talaga alam kung bakit hindi mawala-wala ang ganong pakiramdam ko. Matindi ang negatibong epekto sa akin ng aswang. Sa isang iglap, ay bumabalik ang bangungot na yon na nasaksiyan ko kung paano pinatay at nilapa ng mga halimaw ang aking nanay. Hirap akong labanan ang nararamdaman kong takot. Nagpatuloy ang kakaibang ingay na yon mula sa labas ng bahay namin. Subalit, hindi talaga ako nagtangkaman lang na sumilip sa labas para makita yon. Nagising si Bobot at narinig ang ingay, sabay tingin sa akin na nakaupo sa aking higaan at nakabalot ng kumot. Pinsan, naririnig mo ba yun? Aswang ba yung nag-iingay sa labas? Gusto kong batukan si Bobot. Alam na nga niya ang takot na nararamdaman ko kung ano-ano pang itatanong. Kaya sinagot na lamang niya ang kanyang tanong. Pinsan, mukhang aswang nga yun. Kasi, hayan o, nanginginig ka sa takot eh. Dito ka lang ha, sisilipin ko. Wag na, Bobot, wag! Para matiyak ko kung aswang nga. Bahala ka. Inggit ang naramdaman ko kay Bobot. Dahil sa edad niyang yon na 12 anyos, kaya niyang sumilip sa isang nakakatakot na nilalang. Samantalang ako, kung titignan naman, ay matatag at mukhang matapang. May taglay na lakas, subalit saksakan ng duwag sa aswang. Lumapit si Bobot sa bintana upang sumilip doon. Bahagya niyang binuksan yun. Hindi na iwasang mapatingin din ako. Pagkabukas ng bintana, ay biglang lumabas ang isang maitim at mabalahibong kamay. Mahaba yun, na agad na dinaklot si Bobot, kaya nahawakan ang braso nito. Ah! May aswang! Ang braso ko! Bitiwan mo ako! Bitiwan mo ako! Kitang-kita ng dalawang mga mata ko ang pagkakahawak
ng mabalahibong kamay sa braso ni Bobot. Lalong nanginig ang katawan ko na tila ba nahihirapan akong huminga. Hindi ko alam ang gagawin ko ng mga sandaling yon. Sumisigaw ng tulong si Bobot, subalit wala akong magawa para tulungan siya. Hindi ako makatayo sa kinaroroonan ko. Naramdaman ko na lamang na biglang nablangko ang paligid ko. Hindi ko na alam ang mga sumunod na nangyari. George! George siya pa! Gising! George! Kumising ka! Lola Soraya? Oo, ako nga ito. Agad kong iginala ang paningin ko. Hinahanap ko ang pinsan kong si Bobot. Hinahanap mo ba ang pinsan mo? Opo, Lola. Nasaan po si Bobot? Ano po nangyari sa kanya? Sakto namang palapit sa amin si Bobot. Dala ang isang mainit na kape. 2 tasa yon. Andito lang ako, pinsan. Ano nangyari sa'yo? Nasa na? Anong ginawa niya sa'yo? Yung halimaw ba ang hinahanap mo, pinsan? Oo, kitang-kita ko na hawak niya eh. Ang tutulis ng kanyang mga kuko at ang kapal ng balahibo sa kamay niya. Wala ba siyang ginawa sa'yo? Nasaktan ka ba? Nakaligtas ako, pinsan George. Tinulungan ako ni Lola Soraya. Si Lola Soraya? Oo, George. Nakita ko kasi na hawak ng halimaw si Bobot. Samantalang ikaw ay walang balay. Kaya agad kong kinuha ang aking itinatagong buntot ng pagi at ipinanghataw ko doon sa braso ng aswang. Isang hataw lang talaga ni Lola Soraya. Bumitaw kaagad sa akin yung aswang na yun, tapos tumakbo ng papalayo. Ang astig ni Lola Soraya kung nakita mo. Para siyang Amazona. Saka ang galing ng buntot ng pagi. Kumaripas ng takbo ang aswang ng tamaan. Buti na lang pala at nagising ako doon. Kundi, baka kung ano lang nangyari dito kay Bobot. Salamat sa Diyos. Pasensya na po kayo sa akin, Lola. Pinsan, sorry ah. Nahiya ako sa'yo. Ang totoo, naiinis na rin ako sa sarili ko dahil sa nangyayari sa akin eh. Naiintindihan kita, pinsan. Alam kong may dahilan kung bakit ganyan na lang ang takot mo sa mga aswang. Pero hindi ba, Aring, manatili kang ganyan, George? Paano ka? Kapag biglang may nakasalubog kang aswang, kahit sarili mo, hindi mo magagawang ipagtanggol. Kung sa bagay, tama si Lola Soraya. Matapang ka para sa boxing. Kayang-kaya mo makipagsuntukan sa ibang tao. Pero kapag sa aswang na, nanginginig ka na sa takot. Umuurong na ang lawit mo. Nagawa mo pa talaga akong pagtawanan ha. Kaya nga, George, importanteng mapaglabanan mo yan, apo. Paano na lamang kapag meron ka ng pamilya? Paano mo sila may pagtatanggol sakaling may aswang na ibig gumawa ng masama sa kanila? Kahit hindi na muna pamilya, kundi kasintahan na lang o babaeng konsentrada. Paano kung malagay siya sa panganib dahil sa aswang? Magagawa mo ba siyang iligtas? Kung ikaw ang unang kakaripas ng takbo? May nasundot sa damdamin ko sa sinabing yon ni Lola Soraya. Sapul talaga. Bullseye na bullseye. Dahil yon ang mabigat kong problema ngayon. Yun ang sinabi at ipinapakiusap sa akin ng lolo ni Liberty. Kailangan ko silang tulungan para harapin ang aswang upang hindi malagay sa panganib ang buhay nila ni Liberty. Kung sakaling hindi ako papayag, dapat ko na rin kalimutan ang babaeng nagpapatibok ng puso ko dahil walang puwang ang duwag para sa kanya. Apo, okay ka lang ba? Natahimik kang bigla at parang ang lalim ng iniisip mo. May naalala lang po ako, Lola. Insan, parang kulang ka pa yata sa energy ah. Oh, ikaw na ang uminom nitong 1 tasa ng mainit na kape. Kinuha ko ang hawak ni Bobot na tasang may lamang kape. Diretso yun sa labi ko para higupin. Kaya lamang,
Bigla ko yung naibuga sa mukha ni Bobot at napasigaw siya. Mainit pa pala ang kape at hindi kinaya ng dila ko. Walang iya ka naman pinsan, oo. Ibinuga mo pa sa akin yung mainit na kape. At sa mukha ko pa talaga. Pasensya ka na. Hindi mo kasi sinabi sa akin na mainit pala eh. Kailangan ko pa ba't sabihin yun? Kita mo namang umuusok pa. Tama lang yan, George. Para magising ka. Para kasing lutang ka pa. Bad trip ka talaga, pinsan. Mapapatawad kita dahil hindi mo ako iniligtas dun sa aswang. Pero isinusumpa kita dahil binugaan mo ako sa mukha ng mainit na kape. Ang init-init kaya. Pambira ka talaga, oo. O, tama na yan. Tama na. Baka babaya mag-away pa kayong dalawa. Saka, Bobot, hindi naman sinasadya ni George kung mabugahan ka niya. Kung gumanti na lang ako, iinumin ko din ng mainit na kape at ibubuga ko sa mukha mo para patas na tayo. Nako. Puro talaga kayo kalokohan. Walang may gusto ng mga nangyari, kaya tumahimik na kayo. Ayokong mag-aaway kayong dalawa. Pareho na kaming tumahimik ni Bobot. Totoo namang walang may kagustuhan sa mga nangyari. Saka alam kong tatahimik pa rin si pinsan. Takot din siya sa galit ni Lola Soraya. Lumipas pa ang maghapon na magulo pa rin ang isip ko. Lumalakad ang mga oras na wala pa rin akong nabubuong desisyon. Kailangan makapagpasya na ako dahil naghihintay si Lolo Pedrito. Isa pa, hindi ko rin yata kakayaning hindi na makita pa si Liberty. Yun ang unang pagkakataon na humanga ako sa isang babae. Nasa akin ang pagkakataon para maging kasintahan siya. Maaari pa ngang umabot yun sa mas malalim pang relasyon basta magawa ko lamang ang nais na mangyari ni Lolo Pedrito. Pero paulit-ulit na tumatakbo sa isipan ko kung paano. Makakaya ko nga kaya o mas mainam na manahimik na lang ako at iisang tabi ko na lang ang damdamin ko kay Liberty. Kapag ginawa ko yun, napakahina ko. Agad ko na rin naman tinanggap ang aking pagkatalo. Pero nangangarap akong maging boksingero at palaban ako. Kaya hindi dapat makita sa akin ang pagsuko at pag-urong. Dapat na lumaban. Kinabukasan, nakahanda na akong bumalik sa lugar ni na Liberty. Wala na sa bahay si Bobot dahil sinundo siya ng kanyang ina. Kaya wala na akong kakulitan. Nakita ako ni Lola Soraya na nakabihis. Aalis ka ba, George? Opo Lola. Babalik lang po ako kay na Liberty. Doon sa babaeng tinulungan mo? Opo, hinihintay po nila ako ngayon eh. Saka kailangan kong bumalik dahil may sasabihin po ako sa lolo ni Liberty. Mukhang umiibig na talaga ang apo ko, ha? Tama yan, apo. Dahil gusto ko namang makita kang masaya. Sa kabalay mo, kapag nagkaroon ka na ng kasintahan, ay maraming magiging pagbabago sa buhay mo. At swertihin ka. Sana nga po, Lola. Hindi malabong mangyari ang ganung bagay. Basta't determinado ka lang. Malayo pa ako, ay natanaw ko na si Liberty na nagwawali sa harapan ng bahay ng kanyang lolo. Kinawayan ako nang makita niya. Saka masayang lumapit sa akin. Nagbalik ka, George. Oh, wala yata ang pinsan mo. Umuwi muna sa bahay nila eh. Akala ko hindi ka nababalik eh. Ha? Bakit naman? Kasi may sinabi sa akin si Lolo. Yung tungkol sa naging pag-uusap nyo. Sinabi niya, ng buong buo ang inyong naging kasunduan. Ha? Ganun ba? At yun din ang dahilan ng pagbabalik ko, Liberty. Ibig bang sabihin yan? Pumapayag ka na, George?
tinatanggap mo na yung ipinapakiusap sa'yo ng lolo ko? Hindi ko na muna sinagot pa ang tanong na yon ni Liberty. Mahalagang makausap ko muna si Lolo Pedrito. Masaya akong nagbalik ka, George. Inaasahan ko na magandang balita ang dala mo. Opo, Lolo Pedrito. Nakapag-isip-isip na po ako eh. Tinatanggap ko na po yung sinabi niyo po sa akin. Sigurado ka ba? Hindi ka ba napipilitan lang? Abay, mukhang nananaginip ka pa yata. Ayos ka lang ba? Opo, ayos lang po ako. Sigurado po ako, Lolo Pedrito. Saka, gusto ko rin pong ipakita kay Liberty na karapat dapat ako sa kanya at kaya ko siyang ipagtanggol. Tama yun. Dahil magiging panatag ako na isang lalaking matapang at kaya siyang ipagtanggol ang makakasama ng aking apo. Habang nasa harap ako ng Lolo Pedrito ni Liberty ay abot-abot ang kaba ko. Hindi pa rin kasi ako sigurado sa naging desisyon ko. Ginawa ko yun dahil sa pagmamahal ko sa babaeng nagpapatibok ng puso ko kahit wala pang katiyakan kung ano ba ang mangyayari sa akin. Akin ang mga kamay mo, George. Ilapag mo dito sa ibabaw ng mesa na nakatihaya ang palad mo. Ipinatong ko ang aking kamay sa mesa. Gamit ni Lolo Pedrito ang kanyang palad ay hinaplos niya ang nakatihaya kong kamay. Bigla niyang iniurong ang kanyang kamay. Nang dumampi yun sa aking palad, tila ba siya ay nakuryente. Nanatili naman akong walang kibo pero nasa mukha ko ang pagtataka sa ikinilos ng matandang lalaki. Ikaw na nga yun. Ikaw na nga ang hinahanap ko. Hinahanap po na ano, Lolo Pedrito? Ang manunugis. Ho? Manunugis po? Oo. Ang may tapang at kakayahan para humarap sa mga aswang na naghahangad ng kapahamakan sa amin ng apo ko. Naguguluhan ako sa sinasabi na yon ni Lolo Pedrito. Tinutukoy niya na ako'y isang manunugis. Teka, imposible po ang sinasabi niyo, Lolo. Hindi ako maaaring magkamali. Hindi rin maaaring magkaila ang nararamdaman ko. May malakas na enerhiyang biglang kumawala galing sa'yo, George. Nahihiwagaan ako sa mga sinasabi ng lolo ni Liberty. Hindi ko siya gaanong maintindihan paanong ang isang duwag sa aswang na kagaya ko ay isa raw manunugis. Maaari bang maging manunugis ng aswang ang isang kagaya kong takot sa aswang? Mapalad ka, George. At mapalad din kami ng apo ko dahil natagpuan ko ang taong may dugong manunugis. Hindi pa rin ako makapaniwala sa mga sinasabi ng matandang aking kaharap. Pero kailangan kong sumakay na lang sa sinabi niya. Hindi ko na siya dapat kontrahin, kundi paniwalaan ko na lamang ang kanyang mga sinabi. Kung sa tingin niyo po ay manunugis nga po ako, ano pong gagawin ko? Bakit di ko po yun maramdaman sa sarili ko? Nakatago, George. Nakatago. At nababalutan ng mga hindi magandang karanasan at pangyayari ang iyong kakayahan para maging manunugis. Kaya kailangang mailabas yon, George. Dahil masasayang lamang ka. Nararapat na yung mapakinabangan para makatulong ka sa kapwa mo at sa baryong ito. Paano po, Lolo Pedrito? Ako ang magsasanay sa'yo. Dapat nating mailabas sa pagkatao mo ang nananalaytay sa iyong dugong manunugis. Kaya dapat kang bumalik dito bukas na bukas din para sa ating pagsasanay. Pagkatapos ng pag-uusap naming yon ni Lolo Pedrito, ay pinayagan niya na akong umuwi. Masaya si Liberty dahil alam niyang matutulungan ko sila ng kanyang lolo. Bagamat nasa utak ko pa rin ang pangamba at pagdududa. Hindi ko alam kung kakayanin ko bang gawin ang bagay na sinasabi ni Lolo Pedrito. Alam kong kakayanin kong makipaglaban
Pero hindi kaya ng dibdib ko na makakita ng aswang. Paano ko ba haharapin ang aswang na kinatatakutan kong makita? Nang nasa bahay na ako, ay nakita ni Lola Soraya ang aking pagkabalisa. Ikalawang pagkakataon na yon na nakita niya ako na hindi mapalagay. Kaya nilapitan niya ako at nag-usisa. Apo, nag-aalala na ako sa'yo. May sakit ka ba? Wala po, Lola. Hindi ako sanay. Makita kang ganyan eh. Humugot ako ng isang malalim na buntong hininga. Handa na akong sabihin kay Lola Soraya ang tungkol sa pakikipagkasundo ko sa lolo ni Liberty. Lalo na ang tungkol sa mga sinabi nito na isa akong manunugis. Inisa-isa ko at dinitalye ko sa lola ko ang bagay na yon. Talaga bang gusto mo itong gawin, Apo? Para po sa babaeng mahal ko, Lola, gagawin ko po ang lahat. Pero ang tungkol po sa pagiging manunugis ko, yun po ang hindi ko ganong maintindihan. Tama ang lolo ni Liberty. Nasa dugo mo ang pagiging manunugis. Galing yon sa dugo ng mga magulang ng inay mo. Ha? Bakit po, Lola? Paano pong nangyari yon? Isa sa dahilan kung bakit pinatay at nilapa siya ng aswang ay dahil nagtataglay siya ng dugo ng manunugis. Bagay na kinatatakutan ng mga aswang. Pero, bakit hindi po ako pinatay? Bata ka pa at hindi pa aktibo sa pagkatao mo ang dugo ng manunugis na dumarating sa tamang edad. Hindi nila yun nararamdaman. Yung nangyari sa pinsan mong si Bobot na inatake ng aswang, ikaw ang sampakay noon dahil nararamdaman na nila ngayon. Ako ang ibig kuhanin ng aswang na yun, Lola? Tama ka po. Kaya tama lamang na nakilala mo si Liberty dahil matutulungan ka ng kanyang lolo para ang pagkakaroon mo ng dugong manunugis ay maging kapaki-pakinabang na. Kaya naisip ko na marahil sadyang pinag-adya ng kapalaran na mag-cruise ang landas namin ni Liberty. Naging dahilan din yon para makilala ko ang kanyang lolo na magkakaroon ng malaking bahagi sa buhay ko. Siya ang maglalabas ng aking nakatagong lakas kung paano magiging isang tunay na manunugis. Hindi ko maaaring baliwalain ang sinabi sa akin ni Lolo Pedrito. Ang pangako nitong sasanayin ako para magampanan ko ng tama ang gagawin kong pagtulong sa kanila. Saan ka pupunta, pinsan? Oh, nandito ka na pala, Bobot ah. May lakad lang ako. Andito na ako, di ba? Di ibig sabihin nun, sama na uli ako sa lakad mo. Wag na, dito ka na lang. Ha? Bakit? Sama ako sa'yo. Sa tingin ko, doon ka pupunta kina Liberty. Sama mo na ako, sige na. Akong bahala sa diskarte mo kay Miss Maganda. Kung makapagsalita ka, para bang kayang-kaya mong diskartehan si Liberty ah. Chicken! Anong chicken? Chicken Joy? Si pinsan talaga nagpapatawa oh. Hindi ka naman kalbo. Ibig ko sabihin, sisiw lang yun. Simple lang yun. Yakan-yaka ko yun. Kaya isama mo na ako. Wag na nga sabi. Nagbago ka na talaga, pinsan. Iniiwan mo na ako porkit magkakaroon ka na ng jowa. Wala tayong iwanan, di ba? Tapos ngayon, iniipyipwera mo na ako? Nasaan ang puso mo, insan? Akala ko ba partner tayo? O sige na. Nagdadrama ka pa dyan. Di naman bagay sa'yo na maging drama talent. Ang OA mong umacting. Sige na, payag na ako. Sure ka na? Sasama mo na ako? Oo na nga. Kinukonsensya mo pa ako eh. Halika na. Pero Bobot, huwag kang magulo dun ha. Kasi nga, may gagawin kami ng lolo ni Liberty. Ha? Hindi na si Liberty ang type mo, pinsan? Ang lolo na niya? Unggoy, siraulo. Kung ano nung sinasabi mo. Merong ituturo sa akin si Lolo Pedrito. Kaya ikaw, manood ka lang ha.
Oo na. Basta ang importante kasama mo ko. O tara na, baka hinihintay na ako dun. Nang makarating kami sa bahay ni na Liberty, ay naghanda pa siya ng pagkain para sa amin ni Bobot. Lalong lumakas ang loob ko sa ipinakita niya sa akin. Ramdam ko na masaya siya na nagkita kami ulit. Panay ang kindat naman sa akin ni Bobot na may halong panunukso. Masaya ang puso ko sa ginawang pag-aasikaso sa akin ng babaeng kursonada ko. Kaya dama ko at may natatanaw akong malinaw sa kanya. Ibang klase ka, pinsan. Mukhang tinamaan din yata sa iyo si Miss Liberty. Huwag kang magulo, Bobot. Baka marinig ka pa ng lolo niya. Teka, ano bang gagawin niyo ni Lolo Pedrito? Maghintay ka na lang. Kasi nga, hindi ko rin alam kung ano ba yung ituturo niya sa akin. Pagkatapos naming kumain, ay isinama na ako ni Lolo Pedrito sa isang malawak na lugar. Malapit lang yon sa kanilang bahay. Naiwan na sa bahay si Bobot dahil bilin ng matandang lalaki na wag na itong sumama sa amin. Hindi rin daw kasi kami magtatagal, kaya naiwan na lamang si Bobot kay Liberty. May dalang bayong na yari sa abaka at katamtaman ang laki si Lolo Pedrito. Bago niya sinimulan ang sinasabi niyang pagsasanay, ay kinuha niya sa loob ng bitbit na bayong ang isang itim na telang supot. Kinalag ang pagkakatali at kinuha sa loob ang isang medalyon. Isang bilog at maliit na tanso yun na may nakaukit na trianggulo at sa loob ng trianggulo ay may nakaukit na hugis mata. Akala ko ay iaabot sa akin, pero ang ginawa niya ay direkta niyang isinuot yun sa ulo ko. Ang medalyong ito ang tutulong sa'yo, George. Anong medalyon po ito, Lolo Pedrito? Medalyon na mula sa aming mga ninuno. At ibibigay ko na yan sa'yo. Ho? Bakit po sa akin? Sabi ko nga sa'yo, ikaw ang nagtataglay ng dugo ng manunugis. Kaya sa'yo magkakaroon ng bisa ang medalyon na yan. Matagal kong iningatan yan para hanapin ang tamang tao. At ikaw yon. Hanggang sa mga sandaling yon ay nagugulat pa rin ako at hindi makapaniwala sa mga sinasabi ni Lolo Pedrito. Ikaw nang magbibigay ng kapayapaan sa amin ng aking apo. Hawak mo na ang aming kaligtasan. Dahil oras na maibigay ang medalyon sa tamang tao, ay magiging aktibo na rin ang pinuno ng aswang para hanapin ka. Hahanapin ako ng pinunong aswang? Ganun na nga. Kaya kailangan na nating magsanay para maging handa ka sa pagharap sa kanya. Mula sa loob ng lumang bayong ay may inilabas pang ilang bagay si Lolo Pedrito. Nakabalot yun ng papel. Nang maalis ang papel sa bagay na hawak, ay tumambad sa aking paningin ang isang brass knuckle o isang sandatang bakal na sinusuot sa kamao. Isinuot ito sa kamay ko, partikular sa aking mga daliri. Ginagamit ito upang palakasin at maging solido ang tama ng suntok. Yari sa isang asero ang brass knuckle na yon. Nang ganap nang maisuot sa akin ang sandatang pangkamao, ay pinakuyom ko ang palad ko. Saglit pa'y may kakaiba kong naramdaman. Ang medalyon at ang sandatang pangkamao na yan ay magkaparehas. At ang mga yan ang gagamitin mo sa pagharap sa mga aswang. Habang kinakausap ako ni Lolo Pedrito, ay patuloy ko namang nararamdaman ang kakaibang lakas ng enerhiyang pumapasok sa katawan ko. Wala kang anumang matalas na sandatang gagamitin, George. Kundi, suntok lang ang gagamitin mong paraan para lipulin ang aswang habang suot ang sandatang bakal na pangkamao. Naiintindihan ko na po kayo, Lolo Pedrito. Ibig sabihin, tuturuan mo ako kung paanong sumuntok. Oo, George. Kaya lamang may nabanggit pala sa akin si Liberty
kung papaano mo siya iniligtas dun sa lalaking manyakis. Pinatulog mo siya gamit ang suntok. Ibig lang sabihin ay taglay mo na ang lakas at husay sa pagsuntok. Opo, Lolo Pedrito. Biyasa po talaga ako sa pagsuntok dahil nagsasanay po ako bilang boksingero eh. Kaya nga, naisip ko na wala na pala akong dapat pang ituro sa'yo dahil taglay mo na ang lahat. Masasabi kong handang-handa ka na. Isang bagay na lang ang iyong hihintayin. Ang pagsalakay ng aswang. Napalunok ako nang marinig ko ang salitang aswang. Nakaramdam man ako ng kakaibang enerhiya mula sa medalyon at sa brass knuckle na nasa aking kamao. Pero naroon pa rin ang kabog sa dibdib ko kapag nakakarinig ako ng salitang aswang. Hindi yun nagawang pawiin ng enerhiya mula sa mga bagay na ibinigay ng matanda. Napansin naman yon ni Lolo Pedrito. May problema ba, George? Ramdam ko na may gusto kang sabihin sa akin. Kung ano man ang nararamdaman ko ng pagkakataong yon, ay nahihiya talaga akong sabihin kay Lolo Pedrito. Kung lahat ng lakas ay taglay ko na, subalit ang damdamin ko naman ay nananatiling inalipin ng takot sa aswang. Nag-aalala kung baka mawala ng saysay ang medalyon at armas. Tapos na ang naging pag-uusap namin ni Lolo Pedrito at kailangan na namin bumalik sa kanyang bahay nang matanaw namin si Bobot na tumatakbo papalapit sa amin. Lolo! Lolo Pedrito! Pinsan George! Bakit, Bobot? Ano ba nangyari at tumahangos ka? Lolo, si ano po? Si Liberty po! Oh, ano nangyari kay Liberty, Bobot? May alimaw po. May aswang po na bigla na lamang dumating sa bahay at sa pilitan po siyang kinuha. Ano bang aswang sinasabi mo, Bobot? Araw na araw ah! Hindi maaari ito. Ang aswang na yon ay may kakayaang gumalaw, araw man o gabi. Kaya nilang magbago ng kanilang anyo. Si Capistrano! Siya ang aswang na yon! Sinabi sa amin ni Bobot kung paano kinuha ng aswang na may pangalang Capistrano si Liberty. Ayon kay Lolo Pedrito, marahil ay dinala ang kanyang apo sa kanilang kuta. Maawa ka sa akin, Capistrano! Ano bang kailangan mo sa akin? Kailangan? Ikaw mismo, Liberty. Ikaw ang kailangan ko. Ang kailangan namin. Anong gagawin mo sa akin? Nagpapatawa ka ba, Liberty? Hindi mo pa rin ba alam o nagtatanga-tangahan ka lang? Alam ko na sabi na sa'yo ng Lolo Pedrito mo. Ang kailangan ko sa'yo. Kung nagkataon na naroon sa bahay niyo ang iyong lolo, edi sana kasama na namin siyang tinangay. Huwag mo nang idamay pa ang lolo ko. Hayop ka! Uy, mabait na po. Ayaw na mapahamak ang lolong hukluban. Maawa ka sa lolo ko. Maawa ka. Awa? Ano ba ang awa? Kinakain ba yun? Napakasama niyong mga aswang kayo. Ang sasama niyo. Matagal na namin alam yan. Kaya wag mo nang ulit-ulitin pa. Akala niyo yata magtatagumpay kayo sa kasamaan niyo. Hindi mangyayari ang masama ninyong plano. Dahil dumating na ang manunugis na lilipol sa inyong lahat. Talaga lang ha? Nasaan ba sinasabi mong manunugis? Iharap mo siya sa akin. Dahil nakangati na ang mga kamay ko para wakwakin ang katawan niya. At nangingilo na ang aking mga ngipin para sakmanin siya. Huwag kang mag-alala, Capistrano. Dahil gugulating ka na lang niya. Kayong mga kampo ng dilim. Nagbalik na kami ng bahay. Malungkot si Lolo Pedrito dahil sa nangyari sa kanyang apo na si Liberty. Ako man ay hindi na rin mapalagay. Nag-aalala ko para sa babaeng minamahal ko. Hindi ako papayag
na mapahamak siya. Ano pong pinaplano niyo ngayon, Lolo Pedrito? Wala tayong ibang dapat gawin kundi hanapin si Liberty. Pupunta tayo sa lugar kung saan dinala ni Capistrano ang aking apo. Kaya ihanda mo ang sarili mo, George. Ito na ang sandaling sinasabi ko sa'yo. Subalit bago pa ako sumang-ayon kay Lolo Pedrito, ay nagpaalam muna ako sa kanya na kailangan ko munang umuwi para ihatid si Bobot. Ayaw pa sanang pumayag ng pinsan ko. Gusto pa rin niyang bumuntot sa akin. Pero pinilit ko siyang umuwi na muna kami. Para yun sa kaligtasan niya. At gusto ko ring ipaalam yun sa aking lola, Soraya. Sigurado ka na ba? Sa gagawin mo, apo? Hindi agad ako nakasagot kay lola. Pero wala na akong magagawa pa. Nagkasubuan na. At isa pa, hindi ko maaaring biguin si Lolo Pedrito. Hindi ko rin maaaring hayaang mapahamak si Liberty. Basta't magtiwala ka lamang sa kakayahan mo, apo. Maging sa medalyon at dyan sa sandatang pangkamao na ibinigay sa'yo ng lolo ni Liberty. Salamat po, Lola. Pero alam ko, apo, dadariyan pa rin sa puso mo ang pagamba at matinding takot sa mga nilalang ng dilim. Bahala na po, Lola. Kailangan pong harapin ko ng takot ko. Dahil ang nais ko po ay makatulong. Pagkatapos ng naging pag-uusap namin ni Lola Soraya, ay lumarga na ako, pabalik kina Lolo Pedrito. Kanina pa pala niya ako hinihintay para magtungo na sa lugar ng mga kampon ng kadiliman, dun sa kuta ng mga aswang para iligtas si Liberty. Ilang oras din ang aming naging paglalakbay. Nagsisimula ng kumagat ang dilim nang makarating kami sa isang tago at liblib na lugar sa gubat. Dito na po ba yun, Lolo Pedrito? Malamang dito na ngayon. Dahil yun ang nararamdaman ko. Haharap din po kayo sa mga aswang, Lo? Hindi, George. Kundi ikaw lamang. Nasa dugo mo ang pagiging manunugis. Kapag humarap ako sa kanila, kamatayan na mapapala ko. Kaya ang kailangan ko ay magkubli at susubukan kong hanapin na lang ang apo ko. Sumama lang ako sa iyo para suportahan ka at ituro sa iyo ang lugar na ito. Dahil sa sinabing yon ni Lolo Pedrito, ay minsan pang lumakas ang kabog ng dibdib ko. Sa akin lang pala talaga nakasalalay ang lahat. Pinilit kong binuo sa isip ko na makakaya ko. Takot man akong makakita ng aswang. Subalit may naisip na akong paraan kung ano ang nararapat kong gawin. Iniwan na ako ni Lolo Pedrito. Gaya ng sabi niya, ay kailangan niyang magtago. Kaya lumalabas na sadyang ginawa na akumpain para lumabas ang mga aswang mula sa kanilang kuta. Samantala, ano nga kayang ginagawa ng mga aswang sa kanilang kinaroroonan? Narinig mo siguro, Liberty, ang sinabi ng aking kampon. Oo. May dalawang lalaking nakarating na dito sa lugar nyo. Isang matanda at isang binata. Malamang ang lolo mo yun. Kasama ang lalaking sinasabi mong pantapat sa amin. Oo, Capistrano. At alam kong hindi niyo siya kakayanin. Sigurado ka? Hoy, para sabihin ko sa'yo, hindi pa isinisilang ang tatapos sa amin. Yun ang akala mo, Capistrano. Dahil ngayon na ang araw para matapos na ang kayabangan at kasamaan nyo. Tingnan na lang natin. Lalabas ako para harapin siya. Kaya pakawalan mo na rin ako dito. Hayop ka! Hagal! Bakit naman kita pakakawalan? Kailangan nandito ka lang para kapag napatay ko na ang lolo mo at ang lalaking ipinagbabalaki mo, matutupad na ang gusto ko. Magiging alipin na kita at maaangkin na kita, Liberty. At mula sa'yo,
Magbubula ang bagong binhi ng aming lipi. Saka papatayin kita. Malaking kahalangan yan, Kapistrano. Mas gugustuhin kong mamatay na ngayon kaysa gamitin niyo ang katawan ko para sa binhing sinasabi mo. Dapat nga magpasalamat ka pa. Isa kang babaeng mapalad. Siyang pinagpala ng dilim. Bihira ang katulad mo na mapili ka ng kadiliman. Ano bang mapalad ang sinasabi mo? Isang napakalaking kamalasan yon. Hindi ka pa rin talaga tumitigil. Ang dami mo pa rin sinasabi. Naghintay ako ng ilang sandali pa hanggang may narinig ako at naramdaman. Alam kong lalabas na mula sa kanilang pinagtataguan ang mga aswang. Nakakaamoy na rin ako ng kakaiba, isang amoy na mahirap ipaliwanag. Nanunuot yun sa aking ilong. Ganun yata ang amoy ng aswang. Nagsimula ng mangalisag ang balahibo sa aking katawan. Isinuot ko na sa aking kamao ang liyabe o brass knuckle. Kaya lamang naramdaman kong nagpapawis ang aking mga palad. May bahagyang panginginig ang aking katawan. Hindi ko pa rin talaga magawang mapagtagumpayan ang takot ko sa aswang. Pero kailangan kong maging matapang at maging malakas. Ayokong biguin ang inaasahan sa akin ni Lolo Pedrito. Lalo na ng babaeng pinakamamahal ko. Lumakas ang ingay ng aswang. Narinig ko na rin ang kanilang mga yabag. Maging ang kanilang pag-angil. Ipinikit ko ang aking mga mata. Pero nanunuot talaga sa ilong ko ang kanilang amoy na hindi ko maipaliwanag. Kinapa ko ang bulsa ng suot kong pantalon. Naroon ang piraso ng mahabang telang itim na sinadya kong gupitin mula sa aking itim na t-shirt. Gagamitin ko ito. Dinukot ko yun sa bulsa ng pantalon at ipinantakip ko sa aking mga mata. Isang kahangalan ang naisip kong yun. Pero yun ang paraang pwede kong gawin para hindi ko makita ang anyo ng aswang. Bahala na. Alam kong makakaya ko to. Habang nakapiring ang mga mata ko at nangangapa ako sa dilim, ay inihanda ko ang sarili ko. Ang tanging paggaganahin ko lang ng pagkakataong yun ay ang aking pakiramdam at pangamoy. Malalaman ko kung malapit na sa kinaroroonan ko ang aswang base sa aking mararamdaman at maaamoy, pati na rin ang aking pandinig. Malakas kong umangin at umungol ang mga aswang, kaya matitiyak ko kung malapit na sila sa kinaroroonan ko. Saglit pa ay naramdaman ko na ang mga aswang na naroon sa paligid ko. Mabagsik ang kanilang amoy dahil nanunuot yun sa ilong ko. Ramdam ko ang kanilang presensya at naririnig ko ang kanilang yabag at angil. Humanda ako at pinakawalan ko ang aking braso. Sumuntok ako sa hangin dahil wala akong tinatamaan isa man sa mga aswang na alam kong nakapaligid sa akin. Maya-maya pa ay may mga kuko na kumalmot sa katawan ko. Napaigtad ako at nasaktan. Gumanti ako ng suntok. Lumagutok yun na ang ibig sabihin ay may tinamaan ako. Kaya sinundan ko yun ng isa pang malakas na suntok. Muli ay meron akong tinamaan. Umangil yun na tila nagwala. Bigla kong nagkaroon ng saglit na katahimikan. Nanatiling nakapiring ang aking mga mata upang hindi ko makita ang mga aswang. Para hindi rin makagambala sa akin ang kanilang itsura. Pero maya-maya pa ay nagtaka ko dahil sa kabila ng dilim na nakikita ko, sanhi ng pagkapiring ng tela, ay may nababanaag akong tila puting bagay na gumagalaw. May mga imahe akong naaninag na tila ba isang puting usok. Naisip ko na maaaring gumana ang bisa ng medalyon na suot ko. Kahit nakapiring ang mga mata ko, ay naaninag ko ang mga aswang
sa pamamagitan ng imaheng tila usok. Kaya hindi nakakatakot ang kanilang anyo. Naaninag ko ang gumagalaw na usok, kaya pinakawalan ko ang aking kamao na may suot na sandatang pangkamao. Sulido ang pagkakatama nun. Naramdaman ko ang matigas na bagay na aking tinamaan, kasunod ng pag-igik na tila ba nasaktan. Sa kalagabog na tila bumagsak, kaya naramdaman kong tumimbuwang ang aswang na aking tinamaan. Kaya sinunod-sunod ko na ang pag-atake sa mga naaaninag kong puting usok. Bawat tamaan ko ay nararamdaman kong bumubulagta at lumalagabog. Saglit pa ay nakaramdam na ako ng katahimikan. Wala na rin akong naaaninag na tila usok. Naroon pa rin ang kakaibang amoy. Subalit wala akong nararamdamang gumagalaw. Kaya inalis ko ang itim na telang ipinangpiring ko sa aking mga mata. Ganun na lamang ang gulat ko nang makita ko na nakatimbuang ang mga aswang na tinamaan ko ng malalakas kong suntok. Halos mawasak ang mga muka ng mga ito. Nasaan yung tao na ang mga napatay kong aswang? Nakita kong nagmamadaling lumapit sa akin si Lolo Pedrito. Malaki ang pagkakangiti nito. Nagawa mong pabagsakin ng mga aswang, George! Mahusay ang sandatang pangkamao na binigay niyo po sa akin, Lolo Pedrito. Kaya lang nagtataka ako sa'yo. Pinahirapan mo naman ang sarili mo. Bakit kailangan mo pang lagyan ng piring ang mga mata mo? Lolo Pedrito, mangyaring hindi ko po kayang tumingin sa mga aswang eh. Hindi mainam ang hatid na pakiramdam nun sa akin. Pambihira! Hindi ako makapaniwala. Duwag ka ba sa itsura ng aswang o natatakot ka? Pero napakatapang mo lumaban. Yun nga, hindi ko rin po alam eh. Pero yun po ang aking kahinaan, Lolo Pedrito. Ganun pa man, nagawa mo pa rin silang pabagsakin. Si Liberty, nasan po siya, Lo? Halika, sumunod ka sa akin. Agad akong sumunod kay Lolo Pedrito. Napasok namin ng isang lugar kung saan nakita naming nakagapos sa poste ang babaeng minamahal ko. Patakbong lumapit sa kanya si Lolo Pedrito. Subalit bago pa nakalapit kay Liberty ang matandang lalaki, ay biglang sumulpot ang isang matipunong lalaki. Naisip ko marahil siya na si Capistrano, ang pinuno ng mga aswang. Hinarangan niya ang paglapit ni Lolo Pedrito at sinalubong ng malakas na suntok hanggang sa tumilapon ang matanda. Hayop ka, Capistrano! Hindi ka na naawa sa lolo ko! Dahil pakialamero siya! Nakita ko kay Lolo Pedrito ang pagkahilo. Masyadong malakas ang pagkakatama ng suntok sa kanyang muka. Matanda lang ang kaya mo, hayop ka! Sige, tayong dalawa magharap! Ikaw pala yun, ang ipinagmamalaki ng babaeng ito. Oo, ako nga. Ungas! Mag-iingat ka, George! Mag-iingat ka! Huwag talagang matapang ka. Hinahamon kita ng lalaki sa lalaki. Kung yan ang gusto mo, pagbibigyan kita. Nagsuntukan kami ni Capistrano, pero hindi siya nakatama sa akin. Pinakawalan ko ang aking straight punch. Tinamaan siya sa noo. Tapos sinundan ko yun ng isang uppercut. Tumama yun sa kanyang panga. Umigik si Capistrano at totoong nasaktan. Subalit hindi pa rin siya nagpaawat. Sunod-sunod na suntok ang pinakawalan niya. May tumama sa dibdib ko, pero baliwala yun. Hindi ako pumayag na hindi makakaganti. Kaya ilang jab ang pinakawalan ko at sinundan ko uli ng isang left hook. Nayanig ang panga ni Capistrano. Napaurong siya hanggang sa tuluyang napaupo. Hinintay ko siyang makatayo uli para salubungin ko uli siya ng isang suntok. Kaya lamang
na malagi siya sa pagkakaupo at nakayuko ang ulo. Nang iangat niya ang kanyang ulo ay nagulat ako. Nagbago ang kanyang anyo. Naging nakakatakot na aswang si Capistrano. Napaatras ako sa pagkagulat. Pero ang nakapagtataka ay hindi na nanginginig ang katawan ko. Nagawa ko ng pagmasdan ang nakakatakot na anyo ng aswang. Biglang tumayo si Capistrano at palundag akong sinunggaban. Nahawakan niya ang kaliwa kong braso, subalit malaya ang kanan ko, kaya ito ang ginamit ko para bigwasan ang aswang. Makulit kang aswang ka! Duh! Malakas ang pagkakatama ng kamao ko kay Capistrano at tumimbuang siya. George! Huwag mo na siyang tigilan! Tapusin mo na ang aswang na yan! Narinig ko ang sinabi ng matanda, kaya habang nakatihaya si Capistrano ay sinugod ko siya. Kaya lamang, mabilis na umigkas ang paa ng halimaw at natadyakan ako. Sa aking pagkalalaki, malakas yun at solido ang pagkakatama. Napaurong ako dahil ramdam ko ang sakit na parabang may nabasag sa pagitan ng aking mga hita. Ah! Ang sakit! Anak ng putya! Napuruhan ako dun ah! Napahawak ako sa aking kasalanan dahil sa sakit na nararamdaman. Ininda ko ang tama na yon na talaga namang napakasakit. Kaya hindi ko nakita ang pagbango ng aswang at handa na namang umatake sa akin. George! Umiwas ka! Hindi ako nakaiwas, subalit biglang sumugod at humarang si Lolo Pedrito. Siya ang tinamaan sa ginawang pag-atake ng aswang. Hindi lang suntok ng halimaw ang natamo ni Lolo Pedrito, kundi bumaon din sa dibdib ng matandang lalaki ang matutulis na kuko ng aswang. Nakita kong malalim ang sugat sa katawan ni Lolo Pedrito, kaya kailangang iganti ko siya. Sinugod ko ang aswang at lahat ng lakas ko ay ibinuhos ko. Pinakawalan ko ang malalakas na suntok at tiniyak kong tatama yun sa katawan at panga ng aswang. Umiigik at may kasama pang pag-angil ang bawat tama ng aking suntok. Hindi ko siya tinigilan hanggat hindi ko natitiyak na wala na siyang buhay. Maya-maya pa, bigla na lamang siyang tumimbuang. Habol ang kanyang hininga. Alam ko na matutuluyan na siya. Napatingin na rin ako sa kinaroroonan ni Lolo Pedrito. Hindi maayos ang kanyang kalagayan. Puno ng sugat ang katawan at halos kinakapos na ng hininga. Lolo Pedrito! Huwag kang bibigay! Lumaban ka! Nakagapos pa rin sa pagkakataong yun si Liberty. Kaya pinuntahan ko siya para kalagan. Saka nagmamadaling lumapit sa kanyang Lolo Pedrito. Iniangat ni Liberty ang ulo ng matandang lalaki. Lo! Lumaban ka! Hindi ka pa pwedeng mamatay! Nakatingin lang ako sa maglolo. Hindi ko rin alam kung anong dapat kong gawin. Nahihirapang huminga si Lolo Pedrito at hindi na ito makapagsalita. Liberty, anong gagawin natin? Hindi ko rin alam, George. Habang nakatingin ako sa kahabag-habag na kalagayan ni Lolo Pedrito, ay nakita kong pilit niyang iginagalaw ang kanyang mga kamay. Itinaas niya yon. Pilit ibinubuka ang bibig, subalit walang lumalabas na salita. Anong sinasabi mo? Lolo! Meron siyang tinuturo, Liberty. Hanggang ang hintuturo ni Lolo Pedrito ay mapadako sa suot kong medalyon. Ang suot ko medalyon? Ito yata ang tinuturo ni Lolo Pedrito. Oo, George! Ang medalyon nga! Agad kong inalis sa aking leeg ang medalyon at isinuot yon kay Lolo Pedrito. Subalit isusuot ko pa lang sana nang biglang nalagutan ng hininga ang matanda. Lo! Lo, wag! Hindi ka mamamatay! Hindi ka pwedeng mamatay! Gusto kong sisihin ang sarili ko. Kung naisuot ko lang sana kagad ang medalyon, ay hindi mangyayari yon. Ibig kong humingi ng sorry kay Liberty, pero tila hindi pa angkop ang pagkakataong yon.
Kaya hinayaan ko na munang umiyak si Liberty habang nasa kandungan niya ang kanyang lolo. Subalit saglit pa ay napansin kong gumalaw ang daliri sa kamay ni Lolo Pedrito hanggang ang buong kamay na ang gumalaw. Liberty? Ang kamay ni Lolo Pedrito? Gumalaw! Ha? Lolo! Saglit pa ay unti-unti namang dumilat ang mga mata ng matandang lalaki. Liberty! Buhay ang lolo mo! Salamat sa Diyos! Salamat at buhay kayo, Lolo! Sino bang may sabi na mamamatay ako? Ayos! Binuhay po kayo ng medalyon niyo, Lo. Iginala ko ang aking paningin. Wala na roon ang mga katawan ng mga aswang pati na ni Capistrano. Kailangan na naming lisanin ang lugar na yon. Naglalakad na kami papauwi nang humawak sa aking kamay si Lolo Pedrito. Ang kamay ko ay inilapit niya sa kamay ni Liberty. Pinaghawak niya yon, saka tumingin sa akin na may ngiti si Lolo Pedrito kasama ang isang kidlat. Napatingin din ako kay Liberty. May tamis ang kanyang ngiti. Wala namang namutawing salita sa labi ni Lolo Pedrito at alam ko na iisa lang ang ibig sabihin nun. Para sa akin si Liberty at ipinapaubaya na niya. Habang magkahawak naman ang mga kamay namin ng babaeng mahal ko, alam kong iisa lang ang aming nararamdaman. Pagmamahal yun sa isa't isa. Nang mga oras na yun ay naramdaman ko na siya na ang babaeng ihaharap ko sa altar. At nangako ako sa sarili ko na hanggat ako'y may hininga ay mamahalin ko siya at ipagtatanggol ko sa lahat ng uri ng mga kampon ng kadiliman. Maraming salamat po sa walang sawa niyong pagsuporta at pakikinig sa aking mga YouTube channel na The Voice Addict at mga kwento ni Apong Isaac. Paki-subscribe na rin po at i-hit ang notification bell para sa mas marami pang mga kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Hanggang sa muli po, at pagpalain po nawa kayong lahat ng Diyos na may kapal.